Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang reaksyon sa kampo o pamilya ni Congressman Benny Abante sa batikos o birada ni BP Sara laban sa kongresista kagabi sa District 6. So hindi niya minura. Kakaibang style. Si BP Sara, minura niya ng todo si Congressman Joel Chuat, District 3. Pagdating naman sa District 6, sabi niya, nagdasal pa nga siya eh. Dahil madasalain ang inyong congressman sa District 6, hindi ako magmura. Okay lang, grabe, mas matindi. Ipinakita niya ang dila. Props, yung viral na picture ni Congressman Abante, yung nakalabas yung kanyang dila, na tapos balbas sarado. Ito, yung ganyan, no? Yan, ipinakita. So, anong reaction sabi ni BP Sara, walang respeto. Ang ibig sabihin niyan, walang respeto ang inyong kongresista. So, anong response? Si Congressman Joel Chua, ang response niya is wala, tahimik lang daw, ayaw niyang sagutin. Ayaw daw niya ng negative campaign, mag-focus lang daw siya sa kampanya. So, na feeling positive. Well, kanya-kanyang response. Ito naman, wala pang narinig, wala pang na-post na response ni Congressman Abante. Kailan ang kanyang anak meron? Ito, sa post ni Channel 167, isang DDS. Nasaktan ang anak ni Boy. Boy, may sinabi, ayaw kong banggitin. Boy Dila na lang. Boy Dila, poor baby. So, isinare ni Channel 167, post ni Priscilla Marie Abante. Verified account dito, naka-check. Ladies and gentlemen, ang totoong troll queen, meaning si BP Sara. Troll ang bunganga, troll ang ugali, troll ang nakapalibot. Tapos isinare ang post ng DWAR Radio Abante. Panoorin. Vice President Sara Duterte sinabihan na walang respeto sa si Manila 6th District Congressman Benny Abante. Nakalabas yung dila. Yun ang props. Ang ganda ng presentation, nakakano. Kasi sa ibang kultura daw, sa ibang bansa, pag inilabas mo yung dila, it's a sign of strength. Pag nakalabas ang dila mo. Kaya lang, iba ang atin. Ang kultura ng Pinoy. Example, nung bagong nanalo itong unity, nung inaugurasyon, di ba ang First Lady, nilabas niya ng konti yung dila niya. Grabing batikos niya yun. Mabuti ngayon, medyo nakalimutan na ng taong bayan, yung gumano ng First Lady. Mas grabe itong paglabas ng dila ni Congressman Abante dahil talagang dilat na dilat eh. Talagang labas na labas ang kanyang dila, oh. Tapos yung itsura pa niya, balbas sarado. Oh. So anong ibig sabihin yan sa ating kultura? Bote nga. Para bang nang aasar, nang iinis, na wala kayong magawa. Ako lang ang hari dito. Para yung mga laro ng mga bata, pag dinidalaan ka ng kalaro mo, binubuli ka niya. So, walang respeto. Anong sagot ng anak? Sabi niya, troll ang bunganga, troll ang ugali, troll ang nakapalibot. Sige na lang, kanya-kanyang response. So, magbasa tayo ng mga comments. Ano? Okay. Joden Pareño. Pag si Inday nag-ingay, talagang mabibingi ka. Janelle Balyo. The father, PRD, said it before. Mag-ingat kayo kay Inday. Dahil iba yan kesa sa kanya. Zero tolerance ang anak niya kesa sa kanya. And now we see most of PRRD told to the public is true.
Now, the time of reckoning. Let's see sa election kung sino ang nagmamatter, the crooks or the BP. Sabi nga ni Tay Digong, medyo alanganin siya, takot siya kay BP Inday Sara. Malala ko nung pandemic, gustong umuwi ni PRRD sa Davao. Pinigilan siya. Utos daw ni BP Sara, wag papasukin si PRRD sa Davao. Walang nagawa si PRRD. Sabi niya, uwi sana ako. Kailang nag-utos si Inday Sara na hindi daw ako papasukin sa Davao. Wala akong magawa. Ganon. Kaano itong si BP Inday Sara? Palaban eh. Yung ang sheriff sinapal niya. Ito pa kaya? Kaya, grabe, lintik lang ang walang ganti. Ganon ang sabi nga niya, kaya niyang makipaglaban sa kanal eh. Ganyan ang mga Bisaya. Pag inapi mo ang Bisaya, humanda ka. Ganon din ang mga kapatiran nating Muslim na nasa Mindanao. They are the best of friends. Experience ko ito. Napakabuting kaibigan ang mga Muslim. They're willing to die for their friends. Kahit Kristiyano ka pa, basta kaibigan, ganyan ang Muslim. Bisaya, pag awayon mo na lang, humanda ka. Pupulutin ka sa kangkungan kang awayon mo ang mga Muslim, including mga Bisaya, palaban ng mga Bisaya. Ito, Bisayang dako si Inday Sara. Marcel de la Cruz, mga weak pala kayo kapag binalikan. Leza Lu, Merisi Pamor. Sally Santos, nasaktan siya ginawa ni BP. Yung ginawa ng tatay niya na pambabastos sa mga resource person, okay lang sa kanya. Manang-mana nga sa ama niya. Resento Sumaya, nag-iyakan nung balikan. So, we expect more of BP Sara itong campaign period nito. 27 ngayon. 12 days. Mga lost 2 weeks pa bago eleksyon. Ako, lilibutin niya yan. Saan siya pupunta? I'm sure. Baka pupunta yan sa Marikina. Kay Madam Chair, Stella Kimbo. Sino pa? Basta lahat yung mga nakaka-excite itong campaign period na ito. At tingnan natin, what matters? Who matters more? BP Sara, itong mga kongresista na nagsisiga-sigaan. I believe, lalo na dyan sa Manila, malaking chances manalo si Mayor Isko Moreno. Malaking chances.